JR, kamusta? Junior. Nabanggit natin sa intro kanina, naging way yung pag-start mo ng business dahil naging maselan sa pagbubuntis ang Si Mrs. Si Mrs. Ano po bang kwento, kabuang kwento? Nung kasi around 5th to 6th month nung pregnancy niya, may isang gabi na parang may naramdaman siya. Tapos nung nakausap na, madaling araw actually, natawagan yung doktor niya na nagko-contract. And natakbo kami ng ambulansya to, hindi lang hospital po, from Dagupan to Manila. Ang layo. Ang layo. 3 hours po sabi niyo, di ba? Bakit wala po bang Wala. po pwedeng malapit na Hospital? private hospital? Hindi nila alam paano i-handle yung case niya, yung APAS. Parang, kalimutan ko yung ano. Pero yung pagkapit ng bata, ang problema. Kasi actually, madali siyang nabuntis. Yung pagkapit po yung ano. Parang nung 5 to 6 month, doon lumaban yung condition. And yun, nung after namin madala sa hospital, kinailangan na magstay na kami sa Manila. But ano po ba yung dating trabaho mo, Sir JR? Actually, hindi dati. Tumakas din lang ako ngayon. So hanggang ngayon, aside dito, continuous pa rin Sa yung... family business namin, yung Home Ideas Superstore. Para siyang home improvement, yung mga tiles, mga lahat ng gamit sa bahay. Mga home bodies. Oh, home bodies. Parang may ganun kasing Facebook page na andun yung mga paano mapapaganda yung inyong bahay. Oh. Bari, ano po kayo, contractor? Hindi, parang gamit ng mga contractor hanggang finishing, meron po kami. Sa So, supply. Pangasinan base. Mga materyales? Oh, materyales. Pero ano, doon po tayo ulit, balik tayo sa kwento. Nadala na po dito sa Manila. Tapos, Tapos yun, nung time na yun, kasi ilang weeks mula nung dinala, ang routine na namin is, nandun lang kami sa bahay everyday. Hanggat sa, siguro nakita niya na medyo ang dami kong na-view about sa leather. And meron akong na-view na isang sa Instagram from US. Nagbebenta siya ng handmade slippers. sleepers. Oh, as in yung flip-flops. Worth, siguro 25,000 per slipper. Per sleeper? Oo. Na handmade na talaga Handmade, siya? leather siya. Tapos yung ilalim niya, yung parang threaded na rugged. Siguro maisip niyo sinong medyo... Sino bibili nun? Oo, kamahal. Ayun, present. Bumili ka! Hindi kasi, parang nung una ayoko rin bumili kasi parang very outrageous. Pero nung dating nung product, makikita mo rin, siguro hindi ganun kamahal talaga siya. Pero malapit na dun yung dahil sa labor and dahil sa materials na ginamit. So after nun, si wife ko, may nakita siyang workshop sa I think QC area. So i-enroll niya ako doon and doon nag-start. And after nun, na-add ako sa parang Facebook community group. And doon, napakaganda kasi hindi ka nila iti-treat as parang competitor. And yung mga tao doon is, may dalawang specific si Sir Dan ng Cinco Leather and si Sir Tio Packing. Invite niyo po sila na bisitahin ng inyong Facebook page at bumili din. Ayun, sa Instagram namin, Riverside_handmade or Facebook ng Riverside Handmade. Message lang kayo and mag-usap tayo kung anong gusto niyo. Ito, lifetime guaranteed. Guarantee. Oh. Lifetime. Ikaw na magsasawa. Tapos order ka na ulit. Ibang Pag nagsawa design. ka. Yun din po problema pag maayos yung minsan. Parang lang Kung din yan eh. papagalaw pa. Parang sapatos lang din yan, di ba? Magsasawa ka sa Marikina. design. And baka naman may mensahe po kayo doon sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Bukod sa wag gayahin yung sabi na. yun, huwag yung kagayahin yun. Impulse buyer pala si... Namula, na natuto na, napigilan na ni Mrs. Yun nga po eh. Ang maganda is yun, research muna ng the right tools and anong gusto nyong ma-achieve, like kung anong klaseng wallet, anong klaseng belt. Kasi sobrang lawak nung sa leather and pag mali yung binibili mong tools, lalo kang mapapagastos and pag hindi quality, ayun, lalo ka talaga mapapagastos. Tsaka yung right, yung circle. Circle din.
Yung... Na, yun nga, na very swerte ako, very welcoming nung Leathercraft Philippines. Baka Kasi ibabatiin kayo. pagka, di ba, pagsimula ka, marami kang tanong. Oo. Paano na lang kung wala sila? Oo, di ba? yun. Malayo yung narating nung Mangangapa. dahil doon, lalo na yung dalawang nasabi ko kanina. Pinoy, ito na ang ating panahon.